Pulang masayang Pasko. Sa aming lugar ay may isang magandang pasyalan. At sakto, araw pa ng Pasko. Inaya ko ang mga kaibigan ko na doon na lang kami magpalipas ng Pasko. Napagdesisyonan naming doon na rin manatili sa mga susunod na araw. Sa daan papunta roon, wala kami maririnig na kahit anong ingay. Sadyang tahimik lang siguro ang lugar na iyon. Sa isang luma, ngunit magandang bahay kami mananatili. Puno ang paligid ng matatangkad na puno. Malamig ang simoy ng hangin at maganda ang tanawin. Kahit tuktok lang ng mga puno ang nakikita. Sobrang tahimik dito. Huling ng ibon ay wala kang maririnig. Ito na ang tamang lugar, sabi ko sa sarili ko. Negro! Negro! Lagi lang pang aasar sa akin habang nagtatakbuhan kami sa kagubatan. Ayos lang naman ito sa akin, sanay na ako. Lagi naman nila akong tinutukso. Kung saan sila masaya, ayos lang. Maya-maya, napagdesisyonan namin magtago-taguan. 1, 2, 3, 10, bilang ko. Ang mahuli ko, gagawin kong dekorasyon sa puno. Biro ko. O baka hindi. Isa-isa ko na silang hinanap. Sakto, takip-siling na. Agad kong nakita si Peter. Ang lakas ng sigaw niya. Siguro masaya siya kasi siyang nauna. Kaya agad ko siyang ginawang dekorasyon sa puno. Pulang-pula siya. Napakaganda. Nakita ko ni Ana. Malakas ang sigaw niya. Hindi ko mawari ang emosyon sa mukha niya. Takot ba? Pagtatampo dahil hindi siya ang nauna. Ay sinubig ko na siya agad. Ilagay ko siya sa pinakatuktok ng mataas na puno. Pulang-pula rin siya. At tumutulog pa. Ang tahimik na kagubatan ay napuno ng mga sigaw para itong musika sa padinig ko. Isa-isa ko silang isinabit sa matataas na puno. Napakaganda ng dekorasyon. Bumalik ang katahimikan para bang walang nangyari. Nagbasdan ko ang aking obra. Isang tunay na Christmas tree. Ang mga mukha nila ay puno ng takot. Mga matang tila gusto kong mawala. Ngayon, kahit anong gawin mo, hindi na sila iinig. Pulang-pula silang lahat. Tatawagin ko kaya silang mga pulang tao. Malapit na mag-umaga. Kaya agad akong bumaba sa lupa para hanapin ang kalahati ng katawan ko.